May mga choices ako to benefit my career na nag-contradict sa kanila. Siguro kung naayos yun, napalitan yung baso, yung susunod na mga pagsubok, matibay yung baso eh. Dahil sa may lamat, kaya kahit yung maliliit na kasunod, talagang binasag niya yung baso. May mga friends ako naputol na napunta sa social media. Madali sana magkaayos kung walang social media element. Walang ibang taong nakaalam. Madaling lumapit eh. Madaling magpakumbaba. May mga magkakaaway palang magkaibigan pa kayo pero hindi na kayo magkaibigan. Magkakasama pa kayo pero hindi na kayo nagkakaintindihan. Walang nagbago sa akin na bago ang trato ng mga tao sa paligid ko. Ba't ganun na nangyari? Ba't ako naka-front? Mula noon hanggang ngayon sa grupo ko. May mga bars na hindi mag-show pag wala ako. Pag hindi ako headliner. Kahit pagod na pagod ako, kailangan naka-headline ako. Kailangan ko pang may pag-usap sa owner na please give them a chance. Ayoko lang mawalan kami ng show ngayon this month sa inyo. Sige, bababaan ko yung entrance. Kasi iniisip nila hindi manonood. Ang kasama natin ngayon sa From the Heart is one of the most successful stand-up comedians today in the country. Mula sa comedy bars, writing rooms, live shows, hanggang sa Netflix. Napatunayan niya na may lugar po talaga ang mga Pinoy pagdating sa stand-up comedy. Pero behind every success story, may tanong din na mabigat-bigat. Ano nga ba ang kapalit ng tagumpay na ito? May mga maling desisyon ba o kaya desisyon na sana ngayon iba ang nagawa ko? Pag-uusapan natin yan kasama the one and the only Alex Calleja, straight from the heart. No, salamat Hi, DJ. Papa A. Salamat, Chap. Una muna, gusto ko tayo congratulate. Oh, thank you. Dalawang Netflix, super successful Netflix show. Kamusta ka ngayon? Ngayon na may dalawa ka ng Netflix successful show at kaliwat kanan din yung mga shows mo kung saan-saan. Sabi nga niya kanina dito, kagagaling mo lang ng Quezon, ang layo pala, Palawan, nag-stand up ka nag-ano, doon. Fiesta doon. Gusto ko yun eh. May boss ako sa Accenture nung nagtatrabaho ako ng corporate, sabi niya, pag nasa comfort ka na, find something that you will be pabalik ka doon sa discomfort. Kasi pag comfortable ka na, ibig sabihin walang nangyayari sa karir mo. So kailangan may discomfort lagi ang buhay mo. Kasi ang pinakamagandang lugar, siyempre mga comedy bar where people go to watch comedy. Alam mo nang, hindi na magbabayad doon, tapos bilang di tatawa. Tatawa talaga yun, may karga na yun. Ang pinupuntahan ko yung mga taong, ano to? Yung mga hindi nila alam na may comedy, corporate shows, hate na hate ng comedians yan worldwide Kaya nga ang goal ko, pag napapatawa ko sila, ibig sabihin, yun yung test ko. Pero parang nung last corporate event natin, parang di ka nahirapan. Parang nga kasi nga yun, ano yun eh, gym yun eh. Habang nag-gym ako, nasanay na ako doon. Fiesta ang pinakamahirap, open air. Habang ang manonood lang doon sa harapan. The rest, kumakain ng mga, di ba naglalakad-lakad lang yung mga paligid. Kaya gusto ko yung mga ganun eh. Pagka medyo mayabang ka na sa Netflix, o kaya nagbunta ka sa isang lugar na Newport, mga ganun, New Frontier. Punta ka sa mga Sa mga piestahan. Oo, mga taong... Tsaka hindi, hello. Para bumiyahe si Alex Calleja ng Calawag, Quezon. I'm sure hindi lang ito pa kape. Kaya nga ako natutuwa ako eh. Thank you so much for saying yes. Alam niyo nung nakasama ko to sa corporate event, nag-host din po yan. Tapos nag-comedy show, nag-stand-up comedy habang nag-host kami. Wala kang pinagbago, in all fairness to you. Ever since nakilala kita. By the way, bigyan natin yung background. Magkasama kami. Sa isang event ng anong ng company to? Ito, Mega Force. Mega Force. pero ibig sabihin, Battery magkasama event. na kami ni DJ. Ito Sa kasi, MOR. ang sabi ko kasi lagi, ang nakikita ng tao lagi yung ibabaw ng... Yung surface. Yung surface. Pero Oo. yung hirap natin, Before. MOR, yung extra-extra ako sa mga sitcom, extra-extra sa teleserye, hindi mo naman kinikwento yan eh. Sa mga hindi po nakakaalam, doon kami talaga mas naging close ni Papa Alex kasi nag-weekend DJ siya for MOR 11.9. Anong year to? 2011 to 2013. Magkano offer sa'yo? Mga panahon din, mga 2K hata per... Per airing. Hindi, 2K per week. Per airing? Oo. Di ba Saturday and Sunday ka nun? Oo. Hindi yung 2K ka nun? Oo. Uy, Oo. 2013? Oo. What? Talaga? Sabi ko sa inyo, lahat yun, sabi ko may something to, may ano ako para investment. Pero abang kaya ako ginawa yun, nagtetest ako trial and error. Ang MOR, napatunayan ko siya. Kasi pagkatapos ng MOR, magic ako 89.9. Nagkasama ako ni Sam. Boys Night Out. Doon ako nag-click. Doon ko napasok yung talagang market ko. With all due respect sa market ni DJ Chacha. Sila yung mga, pag may humingi ng payo, Cha. Napag-aralan ko to sa sarili ko Ang marami sa MOR, Facebook listener. Niloloko ko ng ng jowa ko. Ano bang gagawin ko? Ang gustong marinig ng MOR is, siguraduhin mo munang niloloko ka. Mamaya, tingnan mo rin ang sarili mo. Baka mamaya ikaw ang may pagkukulang.
At yung lalaki, ay alamin mo kung totoo kasi kausapin nyo, mag-usap kayo. Gusto nila ganun. Huwag mong, kasi tinanay ko maging ako yun eh. Yung parang, iwanan mo. Ayaw nilang ganun. Gusto muna, resolution. Ano ba ang Gusto nangyari? bini-baby. Parang, ano bang sitwasyon? Baka naman hindi ka sigurado. Siguraduhin muna natin. Tingnan nyo muna ang sitwasyon nyo. Baka mamaya, ano bang hinahanap? Mga pinag-awayan nyo, mga ganun. Sa paglipat ko ng Magic, straightforward. Ay lang gusto nila, pumatok ako sa, kasi hindi pwedeng, So parang feeling mo nung time na nasa MOR ka, hindi totoong Alex Calleja yun? hindi, kailangan ko mag-adjust dun sa iniingi ng Ba't crowd. hindi ka nagpakatotoo? Bilang lalaki, Hindi sanay ang tao. Pero there was Papa Jack nung time na yun pagka nagpapadyak ka, copycat ka na lang. Ang image na gusto sa'yo ng management is kuya. As Parang, kuya. di ba, Daddy Alex? Oo, Hindi, Daddy Alex nga ako dun eh. So mabait na Alex. Oo, so ang ginagawa ko doon, parang titignan mo yung sitwasyon, hindi ka kagad patigil relasyon. Hindi lumabas yung makulit na Alex. Oo. Hindi mo nalabas yung totoong ikaw. Parang ganon. Paglipat ko sa Magic, ganon din ang sweldo ko eh. Pero natutunan ko doon, tapos IG ang tumaas sa akin. Kasi So na-realize ko masa followers nasa Our FB, Oo. high-end nasa Oo, Instagram. tapos yung pag-promote ko dati, nung nasa MOR ako, wala naman nanonood. Kasi di ba ang listener naman natin are masa. Mga sales lady, mga break ng Sunday, tapos hindi sila makapanood ng Sabado. Pagdating ko sa Magic, nakikita ko yung Doon actual ito yung mas gumagastos. gumagastos. Oo, So oo. ano rin yung may business decision din yung trial and error hanggang sa makuha ko yung formula. Anong difference ng comedy ng radio sa comedy ng stand-up? Natutunan ko magboses. Kasi ang stand-up comedy, muka. So ngayon, sa radyo, walang muka. Kaya nade-develop mo ngayon yung boses mo. Pag kinumbay mo yun, lethal yun. Pag malaking venue mo, boses lang, tatawa sila. Pag malapit ka, swerte, may mukhang combination. Na-practice ko yun. Di ba sa radyo, kailangan kang mag-iba ng yung di pwede yung akala mo natatranslate mo yung mukha mo sa boses. Di. Kailangan yung boses mo doon. Nagbabago May yung technique tone. yun eh. Saka may oras ang pagsasalita. Meron pa rin nakikinig ng radyo for entertainment and songs, but I think mas marami yung nakikinig for news. Kasi nga, there's Spotify, there's Music. Netflix, there's YouTube and all that. Pero anong kinaibahan ng Alex noon na nagsisimula pa lang sa Alex ngayon? Nasabihin na natin, layo na talaga ng narating. May 2 Netflix successful show na. Aamin natin, medyo umasenso talaga yung in terms of financial. Huwag naman tayo maglokohan. Diba? Ilan naman talaga gusto kong mangyari para masuportan ko yung pamilya ko. Pangalawa, I can choose na may projects. Kasi malaki na yung bayad. Dati, pakyawan eh. Oo, kahit pagod na yung katawang lupa mo, sayang eh. Magkano yung nagsisimula ka pa lang na tanggap mo before? Hosting ko, malaki na yung 20K. Nung nasa radyo na ako, yan, tumatanggap na ako ng mga 10K to 20K. Aside from TF, meron ba nabago sa'yo? Walang nagbago sa akin. Nabago ang trato ng mga tao sa paligid ko. Ano ang nagbago sa pagtrato nila sa'yo? Dahil nasanay ako na hindi ako inaasikaso, medyo bago pa lang sa akin yung, sir, may holding area kayo. Mabot ako sa point na may holding area yung mga kasama ko sa hosting. Ako nakakalimutan. Uupo ako sa tech. When you were just starting? Hindi, kahit na mga 2016, naranasan ko yun, yung mga stories ng papaalisin ka sa holding area kasi dumating na yung star. Hindi ka na makapasok doon, may gamit ka lang, harahin ka pa. Hindi naman kasalanan ng artist, kasalanan ng organizer. Pack lunch tayo, di ba dati? Kailan naman yung pack lunch? Sana may division. Kasi minsan yung pack lunch, kanin, Tas nasa gulay, ibabaw yung dessert. ulam. Tapos yung Totoo. dessert, yung chocolate nasa ibabaw. Yung kanin, tapos yung halo-halo na yung pansit, tapos yung So nag-joke ako na sana ligan nyo naman ng division. Kasi hindi ko alam kung saan nagsisimula yung minuto, saan nagtatapos yung adobo. So, ang nakikita ko ng pagbabago is, yung you can request na, pwede bang early pack up. Dati, sasagarin ka, di ba? Call time mo 8 a.m., salang mo 11 p.m. Ngayon, pwede bang 3 hours na? Sige, Alex. Mas mo ganun. Lalo na nung nasa Netflix ka siguro. Pero nagsimula siya ng pandemic eh. Yung si President Duterte, pinasari yung ABS. Akala ng mga TV5 and GMA, lipat yung Ang nangyari, nabuksan yung online world. When they opened the online world, nagsisimula na yung online world ng 2018, 2019, nagkaroon ako ng viral na video eh. Pagpasok ng pandemic, dahil naghahanda na yung mga tao sa online, nag-online ngayon yung mga tao. Ngayon, hindi mo na kailangan ng audition, hindi mo kailangan ng TV network. May sarili ka ng camera, pwede ka mag-viral. Mula nung nagkaroon tayo ng kanya-kanyang kakayahan, kanya-kanya tayo ngayon diskarte. So, nakapasok ako dun sa world na yon, yung online habang sa pandemics. Ngayon, nung napanood nila ako sa online, syempre, kahit nagbayad na sila sa online, sa Zoom, kukunin nila ako once na bumukas yung mundo. Pagbukas ng mundo, the same people na kumuha sa akin na sabik na, so ano makita na ka namin sa stage? Kinukuha rin ako ngayon ulit sa corporate. Hanggang sa
meron na siyang momentum to sustain. Ang kailangan mo lang gawin sa mundo is meron ka lang entry once lang sa isang taon to be relevant. Maging relevant ka sa isang taon, ano yun, may momentum yun to last through 1 year. Dati, ang nangyari ko 2016, Laugh Factory Spanish person in the world, first runner-up. Nagkaroon ako ng content sa, comparing to my previous self, may gumanon ako ng konti. 2017, nagkaroon ako ng Aliw Awards, Best Stand-Up Comedian. Gumanon yun. Tapos nagkaroon akong pelikulang Bypass na medyo maganda yung nagdirect ako ng movie. Pagdating ng 2019, nag-viral yung Fort Everest ko. Tapos may Skyflex na ginawa akong commercial na nag-viral din. Tapos yung 2020, yung kalokohan kong Alex Calleja bilang pumasok sa podcast world. Ang trabaho ko nun, di ba tayo, hosting. Isang show ka lang sa isang araw. Kasi traffic eh. Umaangkas ako sa motor nun. Dahil sa pandemic, nakakakuha ako ng mga 8 show sa isang araw. Tapos ang rate ko nun tumaas pa. O kasi online. Wala na kasing walang consideration sa venue eh. Yeah. Online siya, Online Zoom lahat. lang. So pwedeng, at saka kinukuha ko after meeting, team meeting. Lex, may team meeting kami. We want to motivate the employees na sa kanya-kanyang mga bahay. So ang karamihan naghihirap, ikaw umaalagwa nung pandemic. Without being insensitive, na lagi ang umalaagwa ako nun sobra-sobra financially. 2022, yung lumalabas na, nagko-convert naman sila ngayon sa, Alice, dahil sa nakuha ka namin sa Zoom, kunin ka namin dito sa corporate. At yung malinis na intention ko na, ito talaga sinasabi ko, malinis na intention ko na, ayoko manood ng 6 p.m. news kasi takot ako sa COVID eh. Wala tayong alam eh. Kala natin ubusin tayo eh. Ang ginawa ko, sinabayan ko yung comedy Alex Calleja Show. Ang goal ko, lahat ng ayaw makinig ng bad news, sabay-sabay natin palipasin tong news 6 to 7:30. Anong ginagawa mo nun? Patawa lang ako ng patawa sa cellphone. Live! Nagsa-cellphone ako. The Alex Calleja Show. Yung parang nakakarating ako sa mga head ng company. Somewhere sa Dubai, may nakakulong na sa kwarto na ako lang nagpapatawa sa kanya. Pati yung mga kumpanya, yung mga, alam ba ako yung head ng pinapanood kita, you help me through. Tapos binabalikan nila ako dun sa malinis na intention ko. Sabi, guys, magsama-sama tayo ng 1.5 hours. Huwag tayo makinig ng radyo or TV. Ng news. Magpatawa lang tayo kung ano pinagagawa ko. Tapos yun, appreciate pala nila yun. Nakikita na rin ako ng mga TV. Nagkakaroon kami ng mga TV show na online. Nakapag-line produce ako ng sarili kong TV show. Funniest Nakaball Video. Binigyan ako ng 6 million for 4 months na show. Tapos camera lang, Logitech, Zoom ang recording ko. May editor ako, walang camera. Tapos may editor ako, director, ako writer, director. Ako yung executive producer. Tapos binalikan ko yung mga taong walang trabaho. Nag-form kami ng group. Naligtas kami for 4 months. Pero Alex, ngayon na nandito ka na, sasabihin na natin kahit na awkward ka, na nasa successful stage ka, nung dumating ka dito sa era na yon, meron bang fear na, uy, kaya ko bang panindigan to? Ang kagandahan sa akin is, alam ko yung takbo nitong career na pinasukan ko na sooner or later, may uusbong. May uusbong. Ano yan, part ng ecosystem ng showbiz yan. And sa tingin ko, yun ang nire-ready ko. And also age. Yan naman talagang sistema natin eh. Ang ginagawa ko lang is to mag-ipon, tapos reinvent myself. Kailangan lang naman dito, lumalabang ka hanggang sa hindi ka na matanggap, at least lumabang ka. Nalaman ko yan sa sa mga sikat na singers. Kala ko dati, kaya sila nawawala, tumitigil lang sila all of a sudden. Kaya sila nawawala, na-release sila ng mga songs, hindi na pinapumapatok. May sinasabi sila, one-hit wonder. Totoo yun. Yeah, May one-hit wonder. Pag-release nila, hindi naman sila nagtumigil sa one-hit wonder. Nag-release pa sila. So, ibig sabihin, ang akala lang natin, tumigil sila. Pero hindi, tayo nagpatigil sa kanila kasi yung mga nirelease nilang kanta, hindi mo na kinagat. Ready ka one day? Baka may i-release ka? What if gumawa ka tas hindi kasing successful nitong dalawa? Handa ka doon sa ganon? Ginagawa ko ulit yung motivation. 2 bagay na pumunta mo doon eh. Namnamin mo yun, baba ka na. Or namnamin mo yun as a motivation. Para gandahan pa yung next one. To be better. To be better. True. O, kasi kahit naman nag-number 1 to Pass is Pass, di ba nag-number 1 na yung una ko? So, Yes. ibig sabihin pareho lang ina-achieve ko. So, wala siyang added value. Ang added value ko lang, nakatapat ko yung BTS sa yung One Piece. Doon ako thankful. Parang ang naisip ko, as a human being, gusto mo din naman na kahit parehong success, may iba namang factor to be considered as a success. Diba? Pero pag sinasabi ng mga tao, halimbawa, word na yabang, ikaw ba, you consider yourself mayabang? Tao ang nagbabago sa paligid mo. Hindi ikaw. Hindi ikaw. So, hindi ka mayabang. Hindi. Ang mayabang is di nagsasabi ng totoo eh. Pag sinabi kong dalawa yung Netflix ko eh, ang receiver ang may problema, hindi ako. Kung paano niya iti-take yung information na yun. Kasi I'm just stating the fact. So, you feel like yung mga taong nagsasabi na mayabang ka or yumabang ka, sila ang may problema? Laging ganun ang sa tingin ko. Kasi pag kinento mo yun sa taong stable, it's just another conversation na pwede ka pang kuning motivation. Parang okay to. Kahit anong paliwanag mo sa supporter mo,
they will understand. Ang hater, kahit anong paliwanag mo, They will they will hate. hate you. They will hate. Oo, kahit anong ilabas mo, kahit gaano kaganda, they will just hate. Ganon din ang friends ha, sa sinasabi mong, ang friends, yung yayabangan. Ganon din ang friends, kung mapupunta tayo doon. Wala ka namang sinipang kaibigan eh. Ang tendency, hindi nakasabay yung kaibigan mo. O sa pag-alagwa mo, may bago ka mapupursyon na kaibigan because you now are living in that level. So may mapupursyon ka kasi same kayo na mag-usap eh. Yung mga kaibigan mo na hindi na makasabay pero ang gagawing issue is, nagbago ka na. Hindi ako nagbago. Ang lagi nagsasabi ng iba ka na, may ano yun eh, may hidden ano yun eh. Hidden inggit? Oo. I'm still the same. Ibig sabihin tayo, kahit tayo mga bata tayo ngayon, malaki na tayo, matanda na tayo, lahat naman tayo magbabago eh. Di ba? Nagbago lang ako na hindi naman ako sumama eh. Ano gagawin ko? Yung forma ko kailangan sa trabaho ko. Naka-afford ako ng pinaghirapan ko. Hindi mo naman ninakaw. Hindi ko naman ninakaw. Halimbawa, ikaw yung taong nag-corporate world ka. Hindi ka nagbago ng status. Pagbalik ko, hindi kita pupunay na diyan ka pa rin. Hindi. Pupunta ako, as magkaibigan tayo. Tanggapin mo rin yung pagbabago ko. Kasi hindi ko naman pupunayin yung pagiging stable mo eh. Kumbaga, nagbabago yung physical, pero yung inner Alex, Oo, hindi. tayo pa rin yan. Kaya Oo. lang nagsasabi na, siyempre maglilibre ako. May 2 taong magre-regalo sa'yo. May magre-regalo sa'yo ng 100 pesos. May magre-regalo sa'yo ng 1,000 pesos. Pareho ang value nun. Sa nagbigay ng 100, ayun yung pinakamahal na kaya niya. Sa nagbigay ng 1,000, yun ang pinakamahal na kaya niya. Parehong pinakamahal yun. Hindi yun nagbabago ng value. Yung receiver, Oo, yung yung parang feeling mo, yung binigyan. oo, di ba? Yung binigyan Oo. ang may problema. Sa journey mo, syempre, meron ka mga taong nakasama nun sa simula when you were just starting out na hindi mo na sila kasama ngayon. And explain mo yan kanina kung bakit. Dahil siguro hindi na kayo pareho ng interest. Kapag tinitignan mo yung success mo today, meron bang part na parang nanghihinayang ka na sana yung mga kasama ko nung nagsusstart ako, sana nandyan pa rin sila ngayon? Alam mo yung parang naggawa kayo ng bahay, tapos finishing na lang ang kulang. Yung parang malapit na matapos, na dapat tayo sabay-sabay tayong tumira doon. Tapos sa akin nagkagulo. So ikaw na lang nakatira ngayon. Ayun ang feeling ko, sayang. Kasi during kasi the fight ng karir natin, may point tayo na ang focus natin, sarili natin. Although magkakaibigan tayo, may time ka na focus ka sa goal mo eh. And during that focus sa goal, dahil magkakaibigan kayo, ang intindi mo sa paligid mo, nakakaintindi dun sa journey mo. Siguro dun ako nagkaroon ng pagkakamali. Sa sobrang focus ko. Masyado kang focus sa sarili mong Hindi goal. ko na-consider yung mga kanya-kanyang journey ng mga tao. I was so focused back then. Ang feeling ko, I cannot help myself. So, inuna mo munang tulungan yung sarili mong career. Oo. Pero isusunod mo sana Pero sila. for example, sa pagkakaibigan, may kanya-kanya tayo eh. Hindi ako pwedeng, tara, akay-akay tayo. Sabay-sabay tayo. Bakit ang paniniwala mo, dapat tutulungan ko muna yung sarili ko, pag settled na ako, sabay-sabay tayo aangat? May kanya-kanya tayong pacing eh. Agree. Totally agree. Hindi ako pwedeng mag-pace sa samahan. Eh kung mabilis ako, sa tingin ko dapat ako yung maging, uy, sabayan natin to. Okay, pag hindi, understandable. Kanya-kanya tayong finish line. Hindi sana siya tinake as a bad thing where you're so focused sa career mo. Sana nagkaroon tayo ng, uy, nauna ka. Ngayon, pag nabang naghihintay ako, I can shout from the finish line, come on, pare! Pwede na akong bumalik kasi considered finish na ako eh. Pwede na akong mag-akay, mag-ganon. Hindi kami umabot dun sa ganon eh. Kasi during the journey, doon nagkakaroon minsan ng misunderstanding sa mga pagkakaibigan eh. I think normal, no? May iba nakakasurvive doon. May iba, mas better na, siguro yung test ng friendship natin. May mga tao talaga mawawala sa buhay mo eh. I consider you as a friend siya, pero hindi tayo daily. Pero once Yeah. na nakita tayo, hindi ako Okay galit tayo. sa'yo, hindi ka galit Oo. sa akin. Oo. Pero pwede tayo magkwentuhan. Yeah. Susulpot ako sa buhay mo pag may problema ka. Mm. Mag-message ako sa'yo. And in all fairness, that's the kind of person you are. Oo. Because we have a common friend na nung meron siyang pinagdaanan, nakwento niya sa akin kung paano ka tumulong sa kanya na hindi niya, dahil di kayo lagi nag-uusap, hindi Oo. niya in-expect na isa ka sa mga tao na during one of his darkest days, tutulong sa Ay, kanya. kaganda ng social media. Oo, kaibigan ko siya kasi hindi naman na-define ng kaibigan na always kayong magkasama, always kayong magkausap. Yung friendship is, What is friendship for you? ako yung friendship is, pag nagkita kayo, yung para bang, oy, parang hindi naputol yung pinag-usapan nyo. Magaang loob mo. Kasi pag komportable ako sa tao, chika agad ako, chika galore. Ganun ang friendship sa akin, yung komportable ka. Kaya nasasaktan ako. Kasi ang pinakamahirap na kaaway ay ang dati mong kaibigan. Kasi ang dami mo na-share sa kanya eh. Natuto ka na ba from your experience in the past? Ngayon ba pag may mga bago kang nakikilala, hindi ka na ma-share? Di siya, may tiwala pa rin ako sa humanity. Pag
usapan, Alex, yung tungkol sa kaibigan, medyo nagiging emotional ka. Oo. Tapos kanina kasi nabanggit mo, misunderstanding lang yun eh. Hindi ba nung time na yun, baka lang nagkaroon ng misunderstanding, hindi mo na-explain na, wait lang, antayin nyo lang ako makaalagwa, sabay-sabay tayo pagka nakaalagwa na ako. Yun yung isang problema sa friendship eh. Pag sobra kayo magkakaibigan, may mga bagay na akala mo hindi na kailangan explain. Di ba may ganun talagang kayo magkaibigan na basaan, na di ba kaya nga tayo Nagbabasahan magkaibigan? kayo. So hindi mo nga na-explain yan? Kala ko hindi ko kailangan explain. Unang-una puro kami lalaki, di ba? Yeah. Isa ba yan? Isa ba yan? Sa Oo, isang factor puro na kayo yan. lalaki. Ang hirap kasi mag-usap sa lalaki na, pare. Pare akong bahala Hindi, pagka ang babae walang kasi, ganon. di ba kayo mga mga feelings kayo? Oo, alam mo girl. Ano gusto ko. Kami mga lalaki, siyempre medyo may pagkamacho. Parang pag nakikita kami, kumusta? Tapos focus na. Unang-una tahimik ako dahil pagod ako. Mga kaibigan ko, kasabay ko rin sa industriya. Working ano ko eh. Lagi akong working student. Yung nagtrabaho ko, working. Pero mo working na ako Dami sa mo opisina. racket. Working pa ako sa Oo. showbiz. So ngayon, pagdating ko sa stand-up comedy sa bar, ang tendency ko, tumulala. Asawa ko nga pag umuwi ako, hindi ko na kinakausap eh. Kasi kwento ang trabaho ko eh. Kaya pag sinalubong niya ako, kwento ka naman. Talaga ba? Pagod ka na. So may mga bagay na akala ko sa kilos lang. Sa may mga nakikita naman ako mga cues na may understanding kami. Kung bibigyan ka ng chance to redo, dapat ba sinabi mo? Hindi. Ganito dapat ang nangyari. Dapat may nagsabi rin sa akin. Ang kagandahan kasi sa friendship dati, kaya madaling maayos. Ang social media nag-backfire din yan. May mga friendship ngayon na pag sinocial media mo na, kahit magbati kayo, dahil mo didelete na post mo. Kasi nagme-memories at every year eh. Ang dali makipagbati nun eh. In fact, mas mahirap ngang maipag-away noon eh. Parang joke to pero totoo to eh. Dati, pag may kaaway ka sa ibang bansa, susulat mo eh. Pupunta ka talaga sa post office. Oo. Pero doon pa lang sa mere fact na sinusulat mo yung emotion mo, pag binasa mo, may inis ka na eh. Ay, sino mo? Ngayon, mag-text ka, sama ng loob mo. Post ka. Agad-agad. Nang Text di na, ka. oo, nang di na Di ba, pag-iisipan. walang pinag-iisipan. Ang pinoproblema ko ngayon, may mga friends ako naputol na napunta sa social media. Madali sana magkaayos kung walang social media element. Walang ibang taong nakaalam. Madaling lumapit eh. Madaling magpakumbaba. Kaya mo ba? Oo naman. Kaya alam paano kung magpapakumbaba kung naka-digital footprint yung away nyo. Pero what if wag nating pakialaman yung social media? Kung matimbang yung friendship, dapat ba isipin pa yung mga nasabi on social media or nasabi nyo pareho in the past? Oo, ang problema, mas matagal yung proseso imbis na pag-shakean nyo, mag-start na kayo. Ngayon, Kung baga sinasabi mo, mas madali magbati diba? before. Oo, kasi pag may mga sinabi pong magkasama na pala siya, dami-dami sinabi sa ang dami kasi nakailam na ibang tao na hindi naman nag-matter sa buhay namin, pero isa yun sa mga hindrance. At siguro may mga bagay maayos ako, pero may hindi mababalik sa dati. Takang-taka tayo, ba't may gera sa Iran sa US? Diba? Ba't di natin maayos sa sarili nating mga personal na away? Pride eh. Ako, di naman ako pride, pwede akong lumapit, kaya lang, kailangan lang natin ng maayos na usapan. May mga bagay naman na siguro ganun talaga ang buhay. Parang mag-shota. Oo. Mag-split talaga kayo. And then, Wala na. wala na. May new friends, may natutunan ka. Sabi mo sa akin, ginagawa mo pa rin ba? Yes, I'm still doing the same approach. Kasi naniniwala ako na walang right formula sa relasyon, walang right formula sa friendship. Di ba sabi nila pag may nakarelasyon ka, na ayaw nito na sweet ka, yung next na relationship mo, tatanggalin mo yung pag-sweetness mo kasi napasok ka dito. Paano itong bagong boyfriend or girlfriend, gusto niya sweet ka? Wala siyang formula eh. So ngayon, ba't ako magbabago? Hindi ko naman alam kung mali o tama. Ito pa rin yung approach ko. Hanggang sa makikita ko yung tamang tao na mapapaligid ako na, ito na yung mga kaibigan ko. Kasi ito pa rin ako eh. Feeling mo ba nasa ano ka na ngayon? Nasa right set of friends ka na ngayon? Time will tell. Malibagong journey na naman yan eh. Kaya nga naniniwala ako na may tao talagang panira. Ang mga kaibigan mo nga pwede magputol ng kwento para lang lumabas na masama ka eh. Out of context. Diba tayo magkaibigan siya. Nagbibiruan tayo. Biruan to ha. Sempla ka ng sempla sa bike mo eh. Ikaw Alice, ang yabang-yabang mo. Nagbiruan tayo. Kung gusto mo akong siraan balang araw, tanggalin mo yung kwento natin biruan. Sabihin mo lang, alam mo ba yan, tao pa ng tao na sumisemplang ako. Ganyan yung pagkataon ng tao na yan. Sa isang aksidente, tatawanan ka pa. Tanggalin mo ang konteksto. Alice, nagkwentuhan ba ni Cha ng semplang? Oo. Base sa katotohanan, twisted yung ano. Hindi ba pwedeng kung natapos yung friendship, wala na lang sabihin na, kumbaga wag na kayo magsabi ng hindi magaganda sa isa't isa kasi may pinagsamahan naman Yun eh. dapat. Sa tingin ko nga dahil nga sa miscommunication, sa capability to talk to people also, yun mo yun, medyo may napagkukwentuhan. I'm not saying sa kabila, ako nagkwento rin ako sa mga weak moments ko, yung gusto ko maglabas, mag-release ng mga saloobin ko. Pero ang kwento ko is the old school. One-on-one. Ang pinaka-problema ngayon sa mundo na to, yung kwentong social media. Kasi yun, makakakuha yung opinion ng mga ibang taong dapat hindi
kasali. Gusto ko kasi pagka nag-okay tayo, limot lahat. Kaya lang hindi natin makokontrol yung mga outside. Yung emotions ng tao. Yun ang kaibahan ngayon kasi sa dating away. Oo. Kasi pag nag-ayos tayo dati, wala na tayong problema. Anong mas masakit for you, Alex? Mawala ng kaibigan dahil sa away or misunderstanding, or mawala ng kaibigan dahil unti-unti kayong hindi nagkakaintindihan? Masakit yung hindi yung pangalawa. Yung pangalawa. Kasi yung away, alam mo yung source eh. Baga sa sakit, alam mo yung gagamutin. Alam mo yung alam mo yung antibiotic para dyan eh. Alam mo yung ooperahan kung saan lugar. Yung hindi kayo nagkakaintindihan. Kasi yung pag nag-away kayo, may physical na end eh. May mga magkakaaway pa lang magkaibigan pa kayo pero hindi na kayo magkaibigan. Magkakasama pa kayo pero hindi na kayo nagkakaintindihan. May mga thought bubble na kayo. Hindi nyo alam kung ano yung gamot. Hindi nyo alam kung saan nagsimula yung sakit. Kasi hindi nagsasabi ng sintomas eh. So, May chance pa ba maayos yung ganyang friendship? may chance kung talagang sincere. Pero ayoko ng fanfare. Or for the fans? Ayoko na social media, For gano'n. clout, ayaw mo Talagang ng gusto nyo gano'n. mag-ayos. Pwede tayo magtawagan sa telepono. May mga kaibigan din naman akong nawala tapos bumalik sa ano ko. Dahil naging okay kami. After 4 months, nag-reach out ako. Oy, kumusta? Anong ginagawa mo? Tara, normal. Di ba? Hindi yung pilit na pilit. Lagi ayoko lang sana na huli na ang lahat. Paano mo masasabi na huli na ang lahat? Pag may namatay, Huwag naman sana. saka iiyak ka. Oo, diba? oo, Kaya huwag ka naman magsasabi sana. ng mga kabutihan. Oo. Kung meron kang nami-miss in the past na meron ka bang ganun yung sayang, sana kasama ko pa to. Mag-asawa sila actually. Siya talaga yung nakitaan ko na may potential to, pwede to. Tapos yun, pati personal niyang buhay, naging concern ako. Nag-ghost ako sa kasal niya. Nakita ko yung journey niya sa pagmamahalan nila. Nakita ko yung journey niya sa karir niya. Kasama ko siya lagi sa mga racket ko eh. Saka sa bakasyon. Was there ever a time na parang muntik mo matext ng premise na kita or pre? Nagtawagan kami nung mapanong down siya. Meron ba mga friendship na kahit hindi na maibalik, may chance na maging casual pa rin kayo? Meron, sa personal? marami. May mga ganun ba? Meron. For a time, bababanggit ko si Kuya Jobert, nagkasamaan kami ng loob. Ngayon, okay na kami. Kung ikaw ang tatanungin, ano naging pagkukulang mo? Sa mga kaibigan mo na hindi mo na kaibigan ngayon? Halimbawa, lalo na sa mga kaibigan kong pare-pareho kami ng profesyon. Sa tingin ko, ang nag-backfire sa akin, may mga choices ako to benefit my career na nag-contradict sa kanila. Na tinuloy ko at hindi kami nagsara. Siguro yun ang simula. Sa tingin ko sa akin may mga desisyon ako, alam kong medyo nagka-problema sila. Siguro kung isolated yun, ayos yun, napalitan yung baso, fresh, yung susunod na mga pagsubok, matibay yung baso eh. Dahil sa may lamat, kaya kahit yung maliliit na kasunod, talagang binasag niya yung baso. So yun ang mga sa tingin ko, no? The rest are all petty. Aminado naman ako na ako yung nauna dun sa profession ko ng mga ganon. May sa karir ko. So siguro may mga konting, which is normal naman, konting, yung sa tao kasi mag-question ka eh. Nauna siya, dapat kailangan gawin din natin yung magagawa natin. No? Siguro nakulangan din ako sa pag-asikaso. Kala ko nabibigay ko na yung sapat. Nung ayon dun sa sitwasyon na yun. Pero sa tingin ko kung ako pabalik nun, sana nag-effort pa pala ako. Inaamin mo na minsan sa buhay natin, meron tayong mga kailangan tayong gawin na desisyon na tama para sa career, Oo. pero masakit para sa friendship. Dahil sa sarili nating karera, kailangan lang nating ipaliwanag sana na maayos. Sa tingin ko nagkaroon din ng mga ganong sitwasyon sila. Naintindihan ko lang. Parang ganon, sana nag-both ways na kami naintindihan. Ano ba ang kailangan para magkaroon ng closure? Ang mga relasyon na natapos na. Unang-una, para magkaroon ng closure, dapat pareho umamin na may pagkakamali. Kung may acceptance talaga na pareho tayong nagkamali, mas magandang simula yan. Kasi pag-uusapan natin yung pagkakamali, magkakaroon tayong paliwanagan. Hindi dahil sa nagtatalo tayo. Kasi pag nagsasabing nagkamali ako dito, sorry ako dyan. Ito naman yung pagkakamali mo. Sorry ako dyan. Pero kung halimbawa, magli-lead yun sa, hindi di, patay tayo dyan. Oo, hindi magkakaaminan. Dapat ang usapan Hindi talaga magkakaakuan ng Kasi kasalanan. Ako kasi kaya ako pinili kong tumahimik. Kasi pag nakipag-split ka sa isang relasyon at dada ka ng dada, di ba dapat walang kwenta yung inispitan mo yun, dapat okay ka na. Kasi pag halimbawa sinisiraan mo ang isang tao at umalis siya sa pagkakaibigan nyo, hindi dapat good riddance yun. Why talk bad about that person? Baga sa kulugo natanggal yung kulugo mo, dapat matuwa ka. So ako, pinili ko yun kasi para di ako magsabi na mali kayong tao. Tumahimik ako kasi para sabihin na wala naman silang problema eh. Anong pinakamasakit na narinig mo tungkol sa'yo? From your ex-friend? Masama ugali. Akala, sarili ko lang iniisip ko. Pero you're not being selfish that time. Hindi kasi para, ang sa tingin ko yung kilos ko para sa lahat eh.
Kasi pag ako nag-represent nag-unang finish line, ibig sabihin, damay naman eh. Kasi iisa naman kami ng goal nun eh. Kaya akala ko damay-damay. Yung isang Netflix show mo, ang title Past is Oo. Past. Ikaw ba naniniwala ka na past is past? Totoo ba yun? O merong past na kahit past na, dala mo pa rin? Ako sa totoo lang, ang ginawa ko lang symbolism si Chito Francisco. Yung nagsabi sa akin, ninakaw ko yung car wash joke. Siya yung nasa simula, yung kinamayan ko. Kaya siya pass is pass. Kasi kami nagkaayos kami nun eh. Pero yung pass is pass is also my way of communicating to all my friends ko dati. So kaya mong sabihin sa kanila nitong kung sino man mga tao na to na pag nakita kayo one time sa isang event man yan or kung saan man yan, tama na yun, pass is pass. Oo, nasabi ko na yung sa isa. Nasabi ko na sa dalawa. Anong mas gusto mo mangyari? Past is past, kalimutan na natin yun, let's be friends again? Or past is past, hindi tayo friends, hanggang doon na lang yun? Mas gusto ko yung pangalawa. Kasi mas as is starting point yun eh. Hanggang sa magkaroon tayo ng opportunity ng organic. Kasi parang pag may promise ng pass is pass, maging magkaibigan na rin tayo. Yung pressure nyo to patch things force up. yourself to... Mm-mm. Hindi ako naniniwala doon na pagkatapos ng dami na ano yung... Hindi eh. Mas naniniwala ako na pass is pass, huwag tayong maging okay ulit, pero wala na tayong magparinigan. Kasi mag-heal yun eh. Hanggang eventually, magkikita kayo na, ano. Pero yung immediately, okay kayo. Hindi ako- Mahirap yun. May past version ka ba na ayaw mo nang balikan? Past version of yourself? Yung pagiging palakwento ko na achievement ko. Kasi hindi ko na alam kung sino yung receiver and how will they take it. Sa tingin ko, isa yun sa mga ano na niyayabang. Isang example is sa showbiz. Pag may promote ka, may press con. Ang press con, dahil sa kagustuhan ko mapromote yung show, witty ako magsasagot. Ano ako, daldal. Borderline epal pala yun sa ibang tao. So ngayon, natutunan ko na yun. So ayun ang nililimit ko. Yung siguro, sa pagkasobra kong eager to promote us na ang galing namin, yung iba, hindi ko nabibigyan ng pagkakataong magsalita. Siguro isa yun sa mga sa binago ko. So yung version ng sarili mo na feeling mo sumobra ka, hindi mo nabigyan ng shining moment yung iba, yun ang ayaw mo nang balikan. Ayoko nang balikan yun. Oo, gusto mo nang pero baguhin yan. I'm coming from a good Oo. purpose no na. Oo. Gusto mo lang mag-comedy. Di ba, Oo. pagka sa basketball, kung halimbawa, ako yung titira kasi ako yung... Ikaw si LeBron James. Ako nag-direct, parang Oo. ganun. Ako yung stand-up, di ba? Parang gusto mo, minsan, naiisip ko, dapat pala may ganun. Ano yun eh, learnings din yun sa, as we go, siyempre, 2018, 8 years still a long time para talagang may mga pagbabago ka talagang magagawa. No? Mga binago ko sa buhay is always giving spotlight to others. Pag napansin nyo ngayon, sobra ka magbigay ng Guys, spotlight sa iba. yun. Nabanggit mo tungkol sa basketball na minsan gusto mo sa'yo yung bola. What if matweak natin yan? Okay lang ba sa'yo na sa likod ka muna and then you let others shine? Alex, ako muna ha. Okay lang ba? Diyan ka muna sa likod ko. Okay lang ba sa'yo yun? Sagutin ko muna in business, reality of business sa mga nakikinig. Ba't gano'n na nangyari? Ba't ako naka-front? Mula noon hanggang ngayon sa grupo ko, sa The Comedy Crew. May mga bars na hindi mag-show pag wala ako. Pag hindi ako headliner. Matagal ko na in-offer. Matagal ko na sinasabi, kayo ko na sana ikwento kasi parang and this is true story. Until now, kahit pagod na pagod ako, kailangan naka-headline ako. So yun ang totoong kwento nun kung bakit ako laging headline. Kailangan ko pang may pag-usap sa owner na please give them a chance. Nasa abroad ako. Kaya gusto ko man, ayoko lang mawalan kami ng show ngayon this month sa inyo. Sige. Bababaan ko yung entrance. Kasi iniisip nila hindi manonood. So bababaan nila yung entrance para pumasok mga tao. Ayun ang totoong story Yan ang behind that. business side ng comedy. Business side po yun. Hindi po yun. Comedy lang, dito si sa Alex, Pinas. laging Oo. gusto siya yung nasa... Oo. Kaya yun yung formula ko. Sige. Kasi ayoko ng exposure eh. Ayoko too much exposure. Kasi nauubos yung joke ko. Yung big show ko nawawalan. Pero I have to do this. Kasi yung mga taong kasama ko, kumikita sila ng pera. At ang binibigay ko po sa mga to, ang lowest na on a daily show is halos kukuha lang ako ng 50%. Mm. So malayong malayo dun sa pag solo show ako. So hinahati ko sa kanila para kumita sila on a daily basis. So willing ako, tuwan-tuwa. Gumawa ako ng website, hindi para sa akin. Gumawa ako ng website Alex Calleja. Gumawa ako ng website The Comedy Crew. Naka-feature yung mga comedians. Nakaka-convince na ako ng mga bars ngayon na may na mag-headline na yung hindi kasama ako. Ngayon, kung hindi naman gusto nila kasama ako,
Ang ginagawa ko, 2 kaming headliner. Marami akong nakikita na nagpupursige on their own. Mac Navarez is one. Yung sikat ngayon na si Mac Navarez dahil sa ano niya, pasalon niya na yung walkout closet niya, sobrang viral ngayon. Sila Dawit. So, gusto ko, kasi di ba sa team, mas maganda yung marami kang mga players na mapapasahan mo. Hindi ko naman kaya itong mga kuwalat eh. Gusto ko rin na pag may conflict sa schedule, kukuha ko na, ito po kunin nyo, kasama ko to. Alam nyo ba, ang package ko ngayon, mataas nga ang package ko pero included ang 2 comedians as opener. Pag sinabi nila, paano pag 2 opener wala? Same price. Kasi kinukuha ko sa bayad sa akin, yung bayad ko sa kanila. Bayaran ka namin pero ikaw lang talaga mag-isa. Kasi ko, same price ka, may 2 comedians para humaba, hindi eh. So doon ako nasasaktan. Hindi nila alam yun. Formula ko pa rin yun. Dati. May reason business side ngayon yung ine-explain mo sa amin. Did you try to explain that dun sa mga dati mong kasama? Yeah, na pag nanood sila dahil sa akin, paglabas nila, pag naparod ko yung magaling kayo, they will come back and look for you. And now, that's the cycle. So na-explain mo yan? Yes. Bakit nagkaroon pa rin ng misunderstanding na parang ang tingin ay gusto mo ikaw ang frontliner at gusto mo ikaw lang sisikat? May mga narratives ka na gusto mong sakyan para ma-justify mo na ako yung maling taong nawala. Tinanggap mo na lang, di ka nagsalita. Marunong naman ng world eh. Lahat to nangyari before the Netflix, before may travel abroad. Ang unang sabi sa akin, si Alex lang nagta-travel abroad ah. Nadala ko ngayon yung team ko. Alex Calya and the Comedy Crew. Ba't kanya ng pangalan? Bakit? Di ba Comedy Crew siya? Pero ang binibili Alex Calya, it's part of business. Pero alam nila, Alex Calya and the Comedy Crew. Kasama ko sa Comedy Crew. Kaya lang, yun lang talaga dapat ang branding doon because yung name ko yung binibenta. Pagka hindi, ma-pride ka, hindi mo tatanggapin yun. May mga bagay na ma-judge ka pero hindi mo alam yung business side. May mga nagsasabi na very strong yung personality mo, Alex. Confident ka. You're very confident. I think in any industry, importante ang maging confident naman talaga tayo. Pag over too confident ka, sasabihin masyado ka na mayabang, egoistic ka, narcissistic ka. Kapag naririnig mo itong mga to, nasasaktan ka pa ba? Or di bale, okay lang sa'yo? Wala kang kailangang ipaliwanag? Paano yun? Ang kaganda sa social media, i-off mo yan, wala yung mundo na yan eh. Isa yun. Second, may mga taong that matters. Hindi ko na justify yung sarili ko. Kung You don't totoo have yun, to explain. Oo. kung totoo yun, wala akong projects. Kasi alam mo, may ano ha, ang showbiz kahit walang cancel culture sa Pilipinas, or ano, dito totoo ang karma. Pag sira ulo ka dito sa industriya na to, mawawalan ka ng proyekto. May encounter, dahil sa sobrang sira ulo mo, yung egoistic ka, mahirap ka trabaho, may makatrabaho kang tataas ang posisyon, at hindi ka na isasama tapos magiging decision maker sila. Marunong ang showbiz to award those who are really true and those who are mga pretenders. Ang galing ng show business. May na sisira-sirain ka pero lalabas pa rin niya yung Alabas pa rin totoo. mahal niya, nagmamahal talaga sa industriya. And that's part of also the comedy, no? Pwede kang siraan pero lalabas talaga siya. Magiging kwentuhan yan sa mga prod. Hindi ko na pinapansin. Hindi ka na tinatamaan? Hindi ako tinatamaan Oo. kasi masarap magkaroon ng peace of mind. Masarap din magkaroon ng peace of mind tapos may success ka pa. Alam ba, isa sa mga element ng stand-up comedian is the likability factor. You can write, you can be yung comedy, ang ganda ng delivery mo. Pero there's some The thing masa that may appeal, inner na makikita. likability. Oo. na ang taong to may sinceridad to, may konti. Magre-reflect ka pagka medyo peki ka. Ego check when we talk about that. Kasi ako naniniwala ako dito sa mundo, especially you being so successful, di ba? May mga times tayo sa buhay natin na it's either ako sa akin, nanay ko, tsaka asawa ko, someone that will tell you na wag kang masyadong, kumaga, keep your feet on the ground. Sino yan? Sino yung tao na yan sa buhay Nanay mo? ko, 95 years old. Hindi niya alam tong trabaho ko eh. Hindi niya alam tong laki ng trabaho ko. At the end of the day, kahit anong gulo ng mundo, pag umuwi ako sa kanila, nalalaman ko yung pinaka-importanting aspeto ng buhay. Yung maingay yung mga Pamilya, tao. pamilya. Maingay yung mga yan. Uwi ako sa nanay ko, 95 years old. Ang saya ng disposition. Ang sinasabi niya lang sa akin, huwag kang mayabang ha. Saka galing, ma, nag-shoot akong pelikula. Hindi niya papansinin yun. Ma, galing ako sa Maybank. Ma, nag-number 1 yung Netflix ko. Ang nasa isip niya, lumalaki na yung tiyan mo. O yan. O tumataba ka, magpapayat ka.
Wala siyang pakialam sa success. Wala akong pakialam nanay ko na, oh, bibigyan ko lang ng pera yun, 2,000, 5,000. Kasi nagmamadyong-madyong yun eh. Siya nagsasabi sa akin na, at the end of the day, anak kita. Siya yung nagpapaalala sa'yo na Oh. Alex Calieja ka para sa iba, pero Nonoy ka para sa Saka akin. bunso ako. Sa mga kapatid ko, hindi ako star. Bunso ako. Inis ako sa ate ko dahil ginagawa akong display. Pupunta ako sa Davao, papakilala. Pero other than that, ang nag-ano sa akin ng grounded is my mom. Kung si mommy ang taga keep your feet planted on the ground sa buhay mo, anong role ng asawa mo? Ang wife ko kasi thankful ako hindi sa showbiz. Mababaw lang kaligayahan namin. Ang pinaka-achievement lang namin, nagta-travel na kami ng... like kung vocal ako dito, alam ko umasenso na ako dahil nakapagbayad ako ng bills ng walang nginig. Pag uwi ko sa bahay, normal na buhay. Iga, kwentuhan ng konti. Tapos kinabukasan, mag-aalmusal. Tumatakbo na kami ngayon ng sabay. Ang ganda lang sa asawa ko, malakas ang loob niya. Kasi matatakotin ako sa mortality at getting old. Siya yung matapang sa sakit, matapang sa ano. Takot ka sa sakit? Takot ako sa sakit, takot ako sa pagtanda. Takot ka mamatay? Takot. Ang kinakatakutan ko siguro dahil claustro ako. Pareho. Lalagyan ko na lang ng maliwalag na ano to para makarelate kayo. Naisip ko kasi parang siyempre na-associate mo yung pagkamatay as madilim, as lalagay ka sa ano, sa pag ano ba, hindi ka nagpa-cremate, ganun. Siguro naisip ko lang. Kailan mo na-feel yan? Yung ganyan nagsisimula ka na matakot magkasakit, Kaya, mamatay? Tagal na. Ano pa lang ako, maaga. Ang pagiging komedyante, masyado mabubuksan din yung mga emotion mo ng early. Like 30 years old. Para ma-process mo yung tuwa ng buhay. Makikita mo dapat yung lungkot ng buhay. Yan ang kasamaan ng comedian. Nakikita mo lahat ng bulok para makakuha ka ng ginto dun sa bulok. So, maghahanap ka na nakakatawa sa isang bulok na sistema. Di ba? Di ba? Politics, ang sarap hanapan. Pero galit ka habang sinusort ako yung basura niyan. Habang sinusulat mo, Ay, in your mind galit ka, pero nakakatawa kailangan ka yung... maghanap ng nakakatawa sa isang bagay na sumasaksak sa'yo. So minsan may mga sinusulat ka, natawang-tawa yung mga tao, pero bago mo isulat, umiiyak ka Oo. while you're writing it? Oo, katulad ng isang sitwasyon ng pinanganak ako ng nanay ko ng 42 years old. Linalaglag ako ng nanay ko. Kasi hindi niya na kaya eh. Sa hirap namin. So di ba sabihin sa'yo yun, malungkot na ano yun, na emosyon yun. Ginawa ko ng comedy. Ngayon sabi ko, alam ko, nasa loob ako ng tiyan nun, nararamdaman ko na iiwasan ko yung mga gamot na ininom nyo eh. Umapit ako. Pero comedy yun. Pero ano yun ha? Masakit yun. Masakit yun ha. Yeah. Naging umabot kami sa sitwasyon na gano'n. Ganun. Asawa joke are all real away. Nung nangyayari yun, away tayo noon. Ang hirap may katabing kaaway. Wait lang, so you mean to say, Alex, lahat ng mga comedies mo, hardships ng buhay mo, Yeah, karamihan. karamihan doon? Halos 80%. Kahit nung sinasabi ko sa yung aeroplano joke, pag nasa aeroplano, takot ako sa mga sa aeroplano. Pero nagjo-joke ako about aeroplano, pero deep inside, sabi ko, wala ka, mamaya joke ka ng joke. Mga ganun. Pero fear ko yun. I joke about it. I fear about death, my health. Pero that's my fear. So, dapat galing sa isang matinding emosyon ng joke mo para matindi yung tawang mapuproduce mo. Pag hindi galing sa yun, wala kang mapuproduce doon. Artificial yun. Anong biggest misconception ng tao about stand-up comedy? We're not always on the go. Hindi naman kami ang komedyante, tahimik. Hindi, meron din kami moment na tahimik din talaga kami. May nagre-recharge. At hindi lahat, madrama kami. Hindi lahat... Ako madrama ako. Mababaw luha ako. Alam mo, Alex, most of the comedians I know, Oo. mas malalim yung hugot sa buhay. Ayoko lang sabihin kasi parang, alam mo na, mayabang na naman yung malalim. Pero, maano akong kausap. Pagka gusto mo magseryoson tayo. Pero hindi ako techie. Ako yung comedian na magbabasa lang ako on. Ikaw ba yung estudyante na hindi kayo magbabasa in-depth? Browsing ka lang, pero natatanda mo na kagad yung mga... Hindi, in-depth ako. Ako yun, hindi. Ikaw browsing ka lang? Tapos makukuha mo na yon? Oo. Tapos kaya hindi ako kaya pag nag-discuss ako, mababaw lang. Pero pag nakapag-browse ako sa FB, mag-browse ako sa dyaryo, nakapag-browse ako sa libro, Nandiyan na yan lahat. alam ko na kagad. Kaya mas sumisipa yon during ad-libs. So hindi ko kailangan malaman yung in-depth na story. Hindi ko rin mag-pronounce ng tamang pronunciation. Wala akong concern doon. Whatever. Basta alam ko yung nangyari. Alam ko nangyari na nag-walkout yung 11. Alam ko nangyari si Tito Soto nagsabi ng adjourn niya. Tapos pumayag si Lauren. Pero yung
Other details, hindi ko na alam Yung noon. in-depth details, Oo, di na. oo, alam kong, kada pro sa FB, alam ko si Marcoleta, nahuli sa sarili niyang bibig dahil may donasyon siya. Pero other than that, wala na akong alam. Alam ko si Risa, galit pala si Tulpo, dahil nagsabi sa kay Trillanes sa Trisa na yung, ngayon okay sila. Mga ganong sa politics ha. Sa showbiz naman, alam ko palabas yung Mandalorian. Hindi ko alam kung Mandalorian yon, pero Star Wars siya. Tapos, mga ganon, pero marami. Kaya, pag nag-adlib ako, hindi ako huli. Sasabihin ko, oo, alam ko yan. May alam ako niyan. Tapos may alam ako sa sports. Nagre-reklamo na sa OKC Thunder dahil flopper si SGA, pero Lakers ako. Tapos si Alex Ayala, binabash ngayon ng mga Pinoy dahil hindi na nanalo-nalo sa tennis. Sobrang, mga Pinoy yun, basher. Parang, kailangan ko lang maraming input kasi nagtatapon ako eh. Ganun ka mag-feed ng information sa utak mo. Ngayon kasi mabilis ma-call out mga comedians. I don't know kung ikaw lang nahihirapan mag-joke ngayon, pero merong mga joke before na kaya mong sabihin na ngayon, bawal na. I used to write with Usapang Lalaki. 9:30, kasunod namin, iba balita ni Anthony Taberna. So prime time yun. We were able to get away with Bulbulero. Yung bull na bolero. O pwede yun, 9:30. Pagdating naman sa Magic 89.9, talagang pinush namin yung envelope nila sa YG, Tony, we guested mga sexy. Tapos yung nag-strip quiz, naguhubad talaga. Naguhubad. Alam ko kung kailan tumigil ako noon because as a comedian, patapos na to. Tama-tama, the following year, sumunod yung mga Me Too movement. Pero alam kong yung ginagawa nun, hindi siya sabing tama. May nagsabi pa sa akin, huy, hindi tama yan. I know, hindi siya tama. Pero nung panahon na yun, pwede pa, pero alam ko kung saan tumigil. Kaya ngayon, pag nakakita ko ng gumagawa pa na gano'n, mali kayo ng ira. Nagki-cringe. Hindi. Sabi ko, Nagki-cringe ka yung na. mga nag-i-interview ngayon ng binabastos yung babae. Iba na yun. Kaya pwede ka maghugot sa akin ng mga video ng mga Pasko. Pero ang kagandahan sa akin, napaka-understanding ng fans ko. Alam nila na corporate talaga ako. Ang foundation ko sa stand-up corporate. Pero mga pinasok ko, kaya nakukuha ko yung mga matured audience kasi naging naughty ako. Ikaw ba, feeling mo, dapat pagka nagjo-joke ang mga comedians, may responsibility kayo as a comedian? Or dahil may impact yung joke nyo? Or hindi komedya to. Huwag nyo kaming seryosohin. Paano ba? Unfortunately, it comes with the name. Kailangan ko muna mag-establish na nakakatawa ka. Kaya Vice Ganda can get away with it. Dave Chappelle can get away. Jokoy can get away with it. Dapat muna mapatawa yung matawa. And they can easily forgive you. Pero pag bago ka pala na komedyante, tapos yung kagad ang binanat mo, yari ka. Cancel ka. Kasi wala kang people to support you, to back you up. You can be popular. Sobrang liit nitong Pilipinas para i-alienate mo yung majority ng manonood sa'yo. You're losing your ability to earn. Unless mayaman ka and this is your pastime, wala kang problema. Pero if you're going to use this as your bread and butter, and that's bad for business. Kasi ibig sabihin, nagsimula ka sa joke na foul, tinanggal mo yung kalahati ng na-offend doon. So you're saying dapat may responsibility pa rin? Especially if you're building pa lang your name. Yes. Pero so ibig mo sabihin yung mga sikat wala nang responsibilidad na dapat lahat ng sabihin nila ang isipin ng tao joke lang yan? Paano ba? Hindi. Habang tumatagal ka, natututo ka na eh. Kaya alam mo na rin kung anong mga bibitawang jokes. Tapos, pag tumagal-tagal ka na, yung mga tao na mismo magbibigay ng excuse sa'yo. Sila na Si magtatanggol. Vice yan eh. Tapos, i-timing mo rin sa panahon. Sabayan mo yung init ng politika. Senator ka, nagaganyan eh. Mga ganun, timing yan. Napaka-timing yan. Pagka veterano ka ng comedian, alam mo na yung tamang. Kung kailan ibabato at ibibigay. Kita niyo ba ako ngayon? Tumitira-tira ako ngayon ng mga, nakikita niyo na yung mga video ko. Pagka eleksyon, labasan yan. Dahil anything goes yan eh. Na-mention mo si Vice Ganda. I don't know kung ikaw lang nakapansin ito, Alex. Bago tong era ng stand-up comedians sa mga lalaki, before ang talagang matutunog, Vice Ganda and our friends from LGBTQIA+, right? Pero kung titignan mo ngayon ng social media, equal na eh. And minsan nga umaangat pa yung stand-up comedy ng mga lalaki ngayon. Yun yung finish line ko eh. Kaya yung Funny One, di ba si Ryan Rems nanalo doon? 2011 pa lang, linalako na namin ng PBB na parang comedians ang bahay. Comedy house pa yun. Hanggang sa, nung wala kami mapwesto, sabi gusto ko magpasok ng, kasi sinasagot kami ng ABS-CBN dati na, hindi tatanggapin ng male comedian na ganyan. Dati mo pa nilalako sa ABS ang male stand-up comedian. Grupo ko pa nung Comedy Cartel. Ang nanalo nun, Funny One, si Ryan Rems. The same person, we are also... So, andito ka na sa goal mo na kilala na ang mga... Di ba, hindi na lang ikaw ang kilala sa stand-up comedy ng mga lalaki.
How do you feel now? Na slowly nakikita na kayong lahat. Hindi ako komportable kasi ayoko namang agawin sa kanila. Baka sabihin, ayan na naman si Alex. Ay ba, yan ang problema ko. Pero I'm happy. I'm happy for everyone. And you don't have to really acknowledge me. Kasi okay yan Pero yun nga lang, di ba? Sabi ko, sa kwento sana, wag sana natin kalimutan yung mga parang revisionism ng history. Kasi kahit anong iwas nyo, madadaanan nyo talaga ako. Pero hindi na ako after that. Gumagawa na lang ako ng current na hindi na mawawala sa akin na talaga ako. Netflix #1. Yan, siguro naman. Kasi dati pwede mong baguhin sa story mo according sa gusto mong mangyari. Okay na ako dyan. Pero alam natin ang totoong nangyari dyan. Pero dito na lang ako. Pero Alex, ang saya sana nung show, no? Na lahat ng mga kilalang stand-up comedians kayo ng mga lalaki magsasama-sama for a one big show. Sabihin na natin Philippine Arena or Araneta Coliseum. May sasabihin ako, I think it's by design na nangyari yun. Dinaan kami dito para all of us can be this big. Siguro kung magkasama-sama kami, baka nga ako talaga ang pumipigil sa kanila. And you're happy that you're all big now? Yes. What if merong isang producer na mag-produce ng show ng lahat ng mga kilalang stand-up comedians na lalaki dito sa Pilipinas? Are you willing to work with your... Okay ako doon. Pero wag lang gagamitin yung negative publicity. Ayoko lang gamitin yung away namin na say... Pero kailangan ba magkaayos muna kayong lahat bago kayo gumawa ng isang malaking show for all the Filipino fans? Kasi, ang isang logistic problem, pag yung audience mo hindi pa nakaka-recover sa away nyo, pwede silang mag-boo. Halimbawa, sa dulo ako, pwede silang umalis. Kasi napanood nila yung gusto nila. Kasi hindi pa sila okay. Sa mga ganyang stand-up comedy shows, yung dulo ang laging big name. Kunwari, may magpo-produce ng show nyo, okay lang ba sa'yo kung hindi ikaw ang... Hindi, ginawa ko na yun. Okay. Hindi ako sa dulo. Okay lang yan. Una-una, gusto mo makapanood, relax ka na. Pag nasa dulo ka, hindi ka mapapahinga, sa dulo ka Tapos papagod yung mga tao. May anong problema ang dulo Lagi ako nasa dulo. Ang problema ng dulo, kailangan mong tapusin ng mataas yun. ng energy ng tao, Dati no? kami, iba pa yung mga groups ko, 12 kami naka-line up sa comedian. Nagpe-perform ako 12:30 na nagsimula ng 9:00. Ang dulo, hindi lagi glamoroso yan. Ngayon, ginagawa ko na lang 5 kami kasi nga para lahat may exposure. Pero ang hirap sa dulo. Ang pinakamahirap sa una, cold opening yun. Lagi kami saludado sa mga sundalo, sa unahan. Kasi mga tag-gauge ano kayang gusto nilang joke? Una yan. Yung dulo, mahirap din kasi pagod na. Una at dulo. Swerte yung mga nasa gitna. Mga nasa gitna, sustaining yan. That's also the formula of the joke, by the way. You open big, you end big. Again, willing ako. I have forgiven. I'm at peace. Ang nakakakurot lang sa puso ko pag nakakita ko ng mga mali. Sabi ko, hindi yan, pero wala na akong magagawa. Diyan na yan. Nakakakurot lang ng puso. Hindi ko alam kung paano aayusin yon. Hindi ko alam kung paano kayo mag-aayos. Kailangan ko ba sabihin, parang may narinig akong gano'n Wala nang gano'n. Diyan, titiisin mo yan. Ano yan Maturity yan para sabihin mo na, okay na pare, okay na ako. Kasi ang tendency mo, magdadaldal pa di ba? Parang, ba't mo okay na lang para mag-okay? Hindi na ito ang solusyon dyan. Talaga kailangan, okay tayo pare. Sincere ako, okay na tayo. And then, you have to take care of yourself, really be okay. Kaya nga matagal yun hindi kagad okay, bukas tapos show na kagad. Kaya ayoko rin ng mag-show. Kailangan mature. Kailangan yung audience, alam din nila na okay na. to be an audience. Yeah. To go back to being an audience. Kasi ang true comedy audience is there for the comedy, not for the backstory. At the end of the day, make me laugh on stage. And some people there, they don't have any idea about your issues. Wala pa naman nagpunta sa stage ko na sumigaw na ganun So I'm okay. Na ang laki ng population ng comedy. And being #1 sa Netflix is also a proof na you don't care. Sana merong mag-produce ng show. I mean, like, that's very exciting for the fans ng comedy, stand-up comedy dito sa Pilipinas. Pero Alex, kapag sinasabi ng tao na successful ka na, sabi mo nga pag nakakarinig ka ng mga intro na maganda or papuri sa'yo na awkward ka, pag sinabi nilang successful ka, agree ka ba? And meron ka pa bang hinahanap? Mas nakakatakot pag wala ka nang hinahanap sa mundong ito May nag-ano nga sa akin Bakit ako kinakabahan ng passes ko na part? Kinabahan ka pa nun? Oo. May #1 ka na, di ba? Okay ka na kahit anong mangyari dyan. Sa competitive person, kinukompete ko yung sarili ko. Wala naman akong paalam sa iba Kasi yung last person na kakilala kong ako, may isang #1 sa Netflix. Di ba? Gusto ko, pagkatapos ito, may tao akong yung kalalabanan ko next may 2 #1 sa Netflix. Hindi ko alam kung paano tatalunin yun. 3 or the next step. At least may goal ka ng So sarili mo. are you preparing now for Meron. your next Yes. Netflix show? Pangatlo. Abangan. At This year? Ito sinasabi Or ko. next year? This year or next year? Lalabas siya next year, pero sa birthday show ko gagawin. Di ba? Pag nag-birthday show ko, doon ko sinasabay. Ang kaibahan ko,
Matapang ako. Sinasabay ko sa actual show ko yung recording. Wala akong Uy, control. sana makanood na ako Oo, niyan. sa October 2, sa Music Museum, October 3, Insular Life, Tanghalang Haribon. October 7, actual birthday ko, Newport World Resort. Tapos, 2 Maybang Theater, October 9 and 10. Nire-record ko siya. Kapalan ng muka. Kaya totoo lahat. Yung may nagsasabi sa akin na, scripted yung mga dyan. Wala. Hindi ko sila kilala. So another benta na naman sa Netflix to. Bebenta. Ano to? Bebenta mo na May naman. benta pa yung sale ng live. May Oo. benta pa dun sa net. That's nice. Hindi ko na pinaproduce, magbibenta na lang. Yun ang yun ang goal ko lagi. So lagi pa rin may hahanapin si May Alex. hahanapin. At lagi mo pa rin isa-challenge yung sarili mo. Katulad ko, nakita ko si asawa mo, ang ganda ng katawan. Yun naman ang goal ko personally, seryoso. Oh, why not? Kaya mo yun. Hindi, kaya yun. Oo. Personal naman, gusto ko rin mag-improve yung sarili ko. Yeah. Kasi di ba? You're getting 53, older. Gusto ko ng, yun naman personal. Pero sa career, parang may ginigising ka, parang gumigising ka ng, mahirap gumising ng, someday we will do that at around 80 years old. Ang kagandahan lang sa career ko, nagiging nakakatawa ka habang tumatanda. Yan pa pala isa pang sinasabi ko sa inyo. Ang hirap magpatawa ng kabataan unless bata yung audience mo. Pag matanda ang audience mo, hindi ka tatawanan kasi parang kinakausap ka ng bata about life. Kaya habang tumatanda ang isang comedian, mas mataas ang chance niya magpatawa. Kasi matanda yung nagsasalita sa'yo. Alam niya yung sinasabi niya. So talagang may talaga yan, may step by step. Kaya mga bata, okay mo po straight. Kasi sa audience nyo, walang manonood na 40 years old sa inyo, tapos 30 years old kayo talking about life. Tapos sampalin ka ng 10 years, ano siya sayo mong life? So kailangan umidad ka ng mga 40 para medyo may konti ka. Hindi ko sinasabing walang batang naging successful. Pero ang audience, ang material mo dapat within your age. Hindi ka pwedeng, alam mo, pag tumanda ako, hindi pwede. So hindi siya galing sa totoong experience. Anong sa'yo? Sukatan sa'yo ng totoong success? Ano ba yung dami ng #1 Netflix shows, dami ng followers, dami ng pera? What is success for you? Pinakamababaw na success sa akin is tinawag ako sa pangalan ko, tama. Tapos, kahapon na nasa gateway ako. Kada floors. As in parang, talaga, picture kawayan. Yung parang, tapos tamang Alex Calleja. Alam na nila na ikaw si Alex Calleja. Hindi ako si Kuya Jobber. Hindi ako si Dati kasi, Idol. uy, pa-picture. Kilala kita eh. Idol. So yan, yun, ang success sa akin, ganun muna kababaw. Pero, ang success sa akin is financial success, is a success. Yung respect of your peers, yung peers mo, is your success. Basta kahit ano improvement is a success. After everything that you have been through, yung success sa Netflix, success being a stand-up comedian, may fallout with your ex-friends, criticisms from the people na hindi ka kilala, pwede rin naman may mga kritisismo sa mga kakilala mo, applause ng fans mo. Kapag ikaw na lang mag-isa, happy ka ba talaga? I mean, are you proud of everything that you have become? Masaya ka ba sa buhay mo talaga ngayon? Kung 10 ang being highest, nasan ka ngayon? Bago ko sagutin yan, isa sa mga problema ko is kailangan baguhin ko yung pag-appreciate sa ngayon. Kasi habang nangyayari itong success na to, I'm always looking at the next one. Yun naman ang mali ko. Hindi ko ngayon na-absorb yung true happiness. So parang lahat yan ay fleeting. Including travel abroad. Kaya pag sabi ko sa asawa ko, pag nag-travel tayo, gusto ko bakasyon tayo. Hindi ko kayo sasabay sa mga shows ko. Hindi siya mag-work. Kasi pag nasa ibang bansa ako, lahat yan fleeting kasi I'm looking for my next show. Ang happiness ko ngayon sa career is at 9. Sa buhay ko, happy ako 10. Kasi may anak akong nagtatrabaho na. May isa akong anak na nag-aaral na I can provide ng gusto niya. And then, nagbabanda-banda rin. I have a wife na 29 years na kami may asawa, mag-asawa. Yung mga hindi perfect. May bahay kami. May kotse ako. Nandun ako sa upper level. But do you have peace now? Peace of mind? Nasaan ka ngayon? Meron akong peace of mind. Pang-ilan yan? 10 being the highest? Ang peace of mind ko is 9 kasi nga may konti akong... Yung 1% yung career, politics, whatever. Kasi ewan ko, alam ko pareho tayo na dito. Lalo na pasok ka sa kay Ted Filon, alam kong exposed din. Hindi ako magiging masaya hanggang di maayos ang bansa natin. Kahit na yung family ko lang, sinasabi ko sa'yo, family, di ba? Nagte-10 ako. Kasi pag pumasok ako sa bahay, okay yun eh. Pag lumabas ako, yun yung mga 1% na... Kasi kahit maging successful ka dito, hindi ka nga magiging successful kung hindi mo mapaggagastosan yung success. Yung tax mo, makikita mo. Hindi ako nagpapaka-plastic, no?
Gusto ko magkaroon ng maayos na transport system. Kahit mayaman ka dito, huwag kang lalabas ng bahay. Yung peace of mind ko lang yung ano. Kasi kasunod itong mga kaguluhan sa bansa na to will be the peace and order. May dalawa akong anak na lalaki na malikot sa labas. Oo. Sa So, trabaho, isa yeah. nag-aaral, You nasa labas want sila. our country to be safe for your Oo, di kids ba? sana. Oo, kasi ang problema nating mga adult, nagiging boses na tayo ng tatay natin at nanay natin na kinaiinisan natin. Yung overprotective. Ngayon, I'm thinking the same with my 2 kids. Kaya ba nyo ang mabuhay sa mundo? Pero deep inside, minsan sasabihin ko, lumagay ka, di ba ganyan ka rin naman? Hindi, sabi ko, mahirap ngayon ang buhay. Yung pala, ganun pala talaga tayo. Kaya sa mga nanonood dyan, para malami akong gusto magkaanak, ready na ba kayong matulog sa gabi na nasa labas yung 2 anak nyo? Ang word nga namin pagka, all aboard eh. Pag sinara ko ng pinto, all aboard! I can sleep peacefully. Pero hanggang di bubusinin yung anak ko, nagdadrive na eh. Mm. Mm. Diba? Pagka hindi kayo ready, na mayroon kayong cargo na 2 buhay, 2 anak nyo, 2 buhay na, kasi yung 2 anak nyo para kayong mga, yung animal instinct na gusto nyo, yakap nyo lang sila. Hanggat maaari, maglalakad kayo, yakap nyo sila. O kaya parang, parang kayong God na kung nasaan man kayo, di ba? Nakikita nyo sila. Nakikita nyo sila. Oo. Di ba? Sana walang, magpapaalam na akong billiards, sabi ko sana walang siraulong lasing na, Oh, yeah. Dahil diba, sa mga magkagulo nakikita mo sila. sa balita, Diba? ano? Titignan ko Oo. yung anak ko, gulpihin ba to? Di ba may Oo, gano'n yeah. yung kahit tahimik ko anak mo, gulpihin siya. Mukhang hindi naman. Sabi ko, kumusta ba to? Kaya, ang dami. Pag hindi nyo kayo ready nun, huwag kayong mag-anak, please. Hindi dahil sa ready kayo financially, ready kayo emotionally, ready kayo psychologically, spiritually, mag-ready na rin kayo dahil mapapadasal kayo. Kaya hindi ako perfect in terms of peace of mind. Napakasabi ko pag peace of mind. 2 anak mo, yung isa ka mo working na and then yung isa nag-aaral pa, di ba? 19, Ilang taon? 18 and 29. 29 and 18. Kung meron kang friendship advice na ibibigay sa kanila, ano yun? So, ang friendship advice ko lang is, huwag kayong magmadali sa next level. Namnamin nyo yung edad nyo ngayon. Enjoyin nyo yung 29. Enjoyin nyo yung 30. Oo. Enjoyin nyo yung 35. Wala akong matandaan sa nakaraan ko. Lahat to magiging memories. Pero pag wala kang matandaan, ibig sabihin, medyo nakapokus ka. Ako, focus kasi ako sa trabaho. May kotse na sila. Meron silang magandang pag-aaral. Ako, nagtrabaho ako hanggang 27. Graduate ako 27. Nagtrabaho ako ng maaga. Wala akong panahon to enjoy life. Wala akong date. Yung anak ko ngayon, nagde-date sila sa Japan, sa Taiwan. Hindi ko na-experience. So sabi ko, sige, samantalayin nyo lang. Samantalayin nyo. Yung anak ko ngayon, nagbabanda. Yung excited sa love. Sige, sabi ko, namnamin nyo. Ayun ang friendship advice ko na huwag kayong magmadali. Inasikaso ko na lahat para sa inyo. Hindi kayo tulad ko na hindi ko inintindi yung youth ko. Nag-asawa akong 24. Kasi sa tingin ko yung asawa ko noon, financially stable enough. Sinabihan kasi ako ng pamangking ko at 18 years old. Sa tingin ko, hindi ka na magkakaanak. Hindi ka mag-aasawa. Siguro pangit ako noon, tapos may balat ako dito, tapos wala akong, hindi ako nakagraduate pa ng high school. Yun ako ng pamangking kong kasinidad ko rin. Mukhang na-challenge ako doon. So all my life, talagang nagpursige ako. Na ayoko nang bumalik sa kahirapan. So ngayon, sasabihin ko sa mga anak ko, you have nothing to worry about. Do your thing. Maging successful kayo at your own right. You don't have to follow my footsteps. Kaya nga pati sa pag-aaral nila, hindi ako masyadong nag-pressure na, oy, get high grades, thank you. Di high grades nga, di thank you. Hindi ko sila sinabi na, mag-aral kayo at your own pace. Basta gusto ko, natatandaan nyo, hindi yung memorization. Really understand the lesson. Kasi natutunan ko dati, tumaas ka sa quiz because you memorize. Pagkatapos kayo, mawawala yan. Yung memorization, mawawala yan. Understand the concept. Paano mo malaman? Explain it in your own word. Yan mo naintindihan mo. Wag, dati, grades na yan. Sa uluhin mo lang yung 12 president, 13 president. Hindi, madali yun. So yung mga ganon, mga friends, tapos enjoy life. Yeah, if you can't explain it simply, you do not understand it at all. Totoo yan. Kaya yung mga quiz na yan, hindi ako believe dyan. Seryoso, hanggang hindi siya objective. Pero yeah, totoo yun eh. Hindi dapat talaga memorization lang. Enumeration. Tsaka yung comprehension skills natin, there's a study na talagang yung comprehension ng mga bata ay bumababa. So sana maayos yan. Pero Alex, we're talking about your kids. Kung may chance ka bumalik from your past, tas makikita mo yung younger version of yourself, younger Alex, anong sasabihin mo sa sarili mo? Iwasan mo si Anang Bukaka kasi putok yun eh. Sino yan? Yung
pangatlo kong naging girlfriend. Sino Mga yan? kasi- Boy pa ba yan? Hindi ko na alam. Basta Oo. pangalan niya Alan Bukakai kasi yan pala yun eh. Parang Yun lang ang gusto mo sabihin sa younger self iwasan mo. Kasi, Oo. kasi ganito, kung mag-back to the future ako, ang aga kong humarot, 11 years old, na naharot na ako nung babae dun sa looban namin. Si Michelle naman ang pangalan. Nag-spin the battle sila. Naglayas siya, nakatira siya nung Kalaneri. Barkada ko si Benson. Alam na nila kung sino sila. Nag-spin the battle. Ako ata yung naging consequence. Ayun yung dati, truth or consequence yun. Naalala niyo ba? Bote yun. Kainis to yun. Ang seryoso nung tanong Hindi ko. seryoso. Wag daw si Ana Bukaka. Iwasan daw si Ana Bukaka. Kasi sunod-sunod yun eh. Pagkaganong ko, si Michelle yun, may sibuk doon, taga So, CU, nakailang 16 girlfriend yun. ka bago mo na-meet asawa mo? 11 years old muna. Ito, tapusin mo to. Pag spin the battle ko, spin the battle pala nila, nasa labas kami, nakatambay kami nila Benson. Bata kami, 11 years old eh. Ako pala yung consequence. Kailangan de-virginize ako. Oo, 11 years old ako na de-virginize. Hindi pa ako tuli. Doon sa may... Kasi common CR lang yung looban. Sa Lokban Street, may looban dati. Pinasok ako doon sa looban. Si Michelle. Yun, ang kasunod doon si Ana Bukaka. Si Ana Bukaka kasi, sa bahay namin may salamin na malaki. Tapos akala ko, siyempre mga itsura. Kaya ako siya pinaiiwasan kasi nga may putok. Ngayon nung Paiiwasan mo sa younger self mo. Oo, kasi Oo. doon ako nagkaroon ng parang ko, maselan. Oh. Dahil sa pagkaamoy ko sa kanya, alam mo, pangit na kombinasyon ng mahirap at maselan. Maselan ako sa pagkain. Mahirap kami ha. Oh. Kahit nasa bahay, pag nakaamoy ako ng mabaho, hindi ako kakakain. Oh. Na-associate ko na madumi. Kaya dahil si Anang Bukaka, naamoy ko yung putok niya. Mula noon, kaya ako maselan ako sa pagkain. Kumakain lang ako sa bahay namin. Resto, pero hindi ako palakain sa ibang bahay. Naalala ko nga si Anang Bukaka yun. Maganon ako. Yun. So sasabihin ko iwasan yun kasi ang dami kong mga experience na dapat pumunta ako sa ganito. Nahanap mo pa ba siya? Buhay pa ba? Hindi na eh. Hindi One na. time lang talaga siya. Alex, last na. Kung meron kang isang dating friend na gustong bigyan ng message without naming names, anong gusto mo sabihin sa kanya? Nakakatawa ka naman. Siguro hihintayin mo lang yung proper time na para sa'yo. Pero other than that, deserve mo na makilala rin sa larangan ng komedya. And I think you just need a break. And also makilala ka ng mga tao. Pero yun ang sasabihin ko sa'yo. In fairness, I felt that. Parang sincere. Kasi yun yung sinabi niya sa akin dati na nakakatawa naman ako, di ba? Sabi ko. yun. So, gusto mo ibalik yun sa kanya? Nakakatawa ka rin. naman. Oo. Kailangan lang ng perfect timing. Yung mga timing, tamang panahon. Mhm. Yan din ang... Yung first Lahat ng mga Netflix title mo. ko. Oo, tama. Kaya nga yung pangatlong title ko magkakaroon ng walang meaning na talaga. Pwede ba? Hindi meron ng title? Bawal pa sabihin. Bawal pa Kwento muna. ko sa'yo. Bulong mo sa akin Hindi, mamaya. Mamaya. Oh, pero ito, Alex Callejas, ang kanila pwede i-follow online. Yun. AlexCalia.com at thecomedycrew.com for all my shows. At ang social media ko, Alex Calia lang. Check nyo lang. May promote lang ako na show. Sana supportan nyo yung Good Times sa Australia. August 29, Melbourne. August 30, Sydney. September 19 sa Singapore naman kami. Alliance Francaise. Eventbrite.com ang bilang ng ticket. At of course, yung tulong na hinihingi ko sa inyo sa aking birthday show, Happy for All. Sincere yung message ko palagi. Ang message ko, happy together. Lagi ako may happy, pero ngayon happy for all because I'm sincerely happy for all. Yun. So, October 2, Music Museum. October 3, Insular Life, Tanghalang Haribon. October 7, Newport World Resort. October 9 and 10, Maybank Theater. Tapos, ticketworld.com.ph. Pabili na kayo habang early bird pa. Yun. Tapos, Punchline with Alex Calian, Relben Obra, yung aming podcast, and GTWM. May radio ko tuwing morning with Mo Twister, Karil, Sam O, and Mara Aquino. Good Times Radio, 6 to 9 a.m. So, habang hindi ko binibitawan, ang napag-aralan ko kasi, dapat may entry ka sa lahat ng aspeto. If you want to continue performing sa fiesta, you have to be popular sa Facebook. You have to have a little bit of movies and guesting sa TVs. Para pag nagtanong yung mga taong bayan sa baryo, yung mayor sasabihin, sino gusto nyo? Alex Calia. Kaya meron akong TikTok ni Corina Sanchez. If you want to be with the upscale na mga you have to be with the Good Times Radio and you have to do stand-up. Yeah. You have to have a little bit of podcast and everything and you have to be active sa IG. So yun lang yung may iwan ko. And chat, thank you for inviting me here. So itong interview natin, ang bilis ng panahon, dapat to earlier this month.
verbal lang tayo. Oo lang ako na oo. Oo, yeah. Ang bilis Yeah. kausap ni Alex, in all fairness. Hindi, Thank you so much. At Kahit ang mahal na ng TF nito. Hindi, alam mo, lagi akong gustong maipag-usap lagi sa mga tao kasi it's my only way na makilala niyo ako kasi baka na-reverse kayo eh. Mamaya, napanood niyo muna ako sa Netflix tapos hindi niyo ako nakikilala as a tao. Pero parang katulad ni Sam YG, I don't burn bridges eh. Other than nung pinag-usapan natin mga friends, I can go back anywhere and have no enemies. Yun na nga thankful ako. Yun ang nagpapatunay sa akin na siguro maayos din naman yung paikutungan ko sa mga tao. And thank you for giving me the time, Cha. Thank you so much, Alex Calieja. Ako, from everything that we have talked today, ang prayers ko is sana one day maging past is past. Lahat ng mga naging issue para magkaroon ng healing for everyone kung sino man yung mga tao na okay ka before at hindi na kayo okay ngayon. I mean, sana there will come a time na maging okay ang lahat. Kasi ang sarap kapag nasa iisang industriya lang, tapos lahat kayo magkakasama. Alam mo yun? Nagigets mo tama ba? naman yun, tama masarap naman. din yung ganun. Marami Pero, syempre, kung hindi talaga carry, hindi rin naman natin pwede pilitin. Pero kagaya ng unang Netflix show mo na Tamang Panahon, ako I believe na there's always a perfect time for everything. Minsan lang tamang panahon at sa tamang lugar lang. Tama. Na pag nag-cross kayo ng path, wala na kayong pag-uusapan about everything that has happened in the past. Magtititigan lang kayo, ang maaalala nyo lang yung good times you together, magyayakapan. And then kung hindi man mabalik kung paano kayo dati, kaya nyo nang maging casual sa isa't isa. Sana dumating yung panahon na yon. And once again, thank you so much for guesting here, Alex Calieja. Salamat, Cha. Pleasure. Salamat. Straight from the heart, Alex Calieja.